Hi guys, another day and another vlog na naman tayo. So for today's video, let's do the laundry. Habang naglalaba tayo dito, i-share ko sa inyo ang experience sa pagpanganak ko kay Baby Sofia. Oo, i-share ko sa inyo guys dahil ganun pala yung feeling, no? Masakit na mahirap na masaya. Kasi pag nakita mo ng baby mo, ang saya-saya na talaga. Pero grabe yung pinagdaanan ko, mga mi. Anyway, I am 31 years old now, mga mamshi. At yeah, 31 years old na ako nang nailabas ko si Baby Sofia. At super thankful talaga ako guys kay Lord dahil nailabas ko si baby ng normal. Syempre ba naman, ang mahal-mahal magpa-cesarean ngayon. Kailangan talaga malakas yung loob mo kapag nanganak ka dahil kapag na-cesarean ka sobrang mahal. At hindi lang yun, bukod sa mahal na syempre, yung healing process nun sobrang tagal din. Kasi syempre di ba hihiwain yung tiyan mo, ilang layer yung hihiwain dun sa skin mo. Kaya yun talagang, ang hirap talaga maging manganak ng CS. Alam nyo ba yun? Tsaka syempre matagal ka rin makakilos-kilos ng normal. Ito na nga, start na natin yung story. So, April 16, yun yung last na pasok ko sa work ko. Kasi yun yung araw na last day na pasok bago mag-long weekend. Dahil nga sa holiday, Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado and then Sunday. So, bali 4 days walang pasok. So, pagka Monday, hindi na ako pumasok. Hindi na ako papasok kasi nga yun na mag-start yung maternity leave ko. Last day ko na ng Wednesday. And then, alam nyo ba guys, grabe, 2 days lang yung pahinga ko dito sa bahay. Huwebes Santo at saka Biyernes Santo. Then, pagka Friday ng gabi, oh my gosh, sumasakit na yung tiyan ko. Friday ng gabi, 12 midnight, pumunta kami ng bayan para magpa-IE. Kasi nga, parang nararamdaman ko, parang iba na siya, ganun. Parang naskala, baka manganak na ako, ganun. Kasi nga, di ba, nasa 38 weeks na ako noon, that time. Pero hindi ko in-expect yun, mga mi, kasi ang expected ko, sabi ko, next week pa ako manganak, abutin pa ako ng Monday, ganun. Pero hindi pa naman ganun sobra talaga yung sakit niya. Unlike yung pagkakinabukasan talaga. Kasi yung gabing yun, Friday ng gabi, parang parang pakiramdam ko sumasakit konti, ganun. Tapos, kaya pakiramdaman ko lang kung may pumutok na yung panabigan ko, ganun. Wala pa naman talaga. And then, pumunta kami dun sa birthing home, yung dun kay Doc Aralar, yung dun sa Perpetua Birthing Home. Pero, hindi namin sila magising. Nakatulog ata yung mga midwife doon. Tapos, hindi kami nakapa-IE doon. Pero, nagpa-IE pa din talaga kami. Doon kami kay Doc Lasso nagpa-IE sa clinic ni Doc Lasso. Pero hindi man si Doc Lasso nag-IE sa akin, yung kanyang midwife doon. Tapos, sinai niya ako, nakapa-IE kami doon. And then, yun nga, nasa 1 cm pa lang daw ako. So okay, sabi niya kung magpapa-admit na daw kami, gano'n. Pero kasi gusto ko talaga, doon talaga ako kay Doc Aralar manganak. Kasi nga, siya naman talaga yung OB ko. Pero that time, wala din si Doc Aralar dahil nagbakasyon siya. Kasi nga, Holy Week yun that time. Kaya sabi niya nga sa akin, nung last na nagpa-check up kami sa kanya, huwag daw kumanganak ng Holy Week kasi nga doon sa bakasyon daw siya. So ayun, wala naman kami magagawa doon kung lalabas na si baby ng Holy Week at hindi nga namin in-expect. Lumabas nga talaga ng Holy Week si baby. So okay, continue na natin. After namin kay Doc Lasso, umuwi pa nga kami ng bahay kasi pinapakiramdaman ko pa yung tiyan ko at feeling ko hindi pa naman talaga ganun over yung pagsakit niya. Then sige, okay, umuwi na kami ng bahay. Oh my God! Pagdating namin ng bahay, di ba nga sumasakit na siya, pero hindi pa ganun talaga ka-over yung sakit. Pero yung pag-uwi namin ng bahay, mga alaunan na ng gabi, tuloy-tuloy yung pagsakit niya hanggang sa nagkaroon na siya ng interval. Parang every 5 minutes, ganun, nawawala yung sakit. 5 minutes, after 5 minutes, babalik naman yung sakit. Tapos grabe, tumitigas talaga siya as in. Tapos, nung mga siyempre tumatakbo yung oras. Siguro mga alas 2, papunta na alas 3, ganun. Oh my God, sumusuka na ako, hindi ko na alam yung pakiramdam. Parang napupupo ako, naiihi ako, pupunta ako ng CR, pupunta ako ng lababo kasi magsusuka ako. As in, nasuka ko lahat ng kinain ko nung gabing yun. Tapos, grabe. Tapos pag hindi na naman siya sa sakit, parang 5 minutes, ganun, hihiga ako. Tapos tatagilid ako, kaya hindi ko na talaga kayang humiga kasi nga ang sakit na talaga. Tapos lalakad-lakad na naman ako, ganun, hanggang pinapakiramdaman ko pa rin talaga. Sabi ko, ito na ba yun? Tapos hindi pa talaga ako nagpagaw sa bayan, ganun. Pinakiramdaman ko lang talaga, kinakaya ko lang talaga yung sakit. Pero madaling araw, hindi na talaga ako nakatulog hanggang umaga. Dumating kasi sinasabayan pa ng suka, tapos nanghihina na ako. Parang nadidehydrate na ako, ganon. Pag uminom ako ng tubig, sinusuka ko lang din kaagad, ganon. Tapos dumating yung alas 5 ng madaling araw, nag-decide na kami na pumunta na ng bayan, pumunta na doon kila Doc Aralar, doon sa Perpetua Birthing Home, ganon. Pagpunta namin doon, so nagpa-IE ako ulit. Tapos yung after ko magpa-IE, pagtingin ng midwife sa akin, 3 cm pa lang, so matagal pa. Dapat kasi 10 cm yan, di ba? Bago ka talaga, ang layo ko pa sa katotohanan. Pero grabe yung pagsakit ng tiyan ko, mga mamshi, as in. Then, after that, sabi ng midwife ko, magpapa-admit na daw ba ako or uwi muna. Sabi ko, oh my God, ang layo pa po ng uwian namin, hindi ko na kaya. Sabi ko, dito na lang po talaga ako. Yun na, nagpa-admit na ako. Then, pa lang yun ha, alas 5 pa, alas 6 pa umaga, ganun. And then,
So dumating, ano talaga, so habang tumatagal kami doon, habang tumatakbo yung oras, tuloy-tuloy yung pagsakit ng tiyan ko, yung duration, ay yung interval niya na parang naging every 3 minutes na lang, tapos bago sasakit siya, 3 minutes, sasakit, mawawala, sasakit, gano'n yung interval niya. Tapos, sinasabayan pa ng suka. So, breakfast hindi na ako kumain. So, pinapakain ako ng lugaw, o ng supas, ayaw kong kumain, ayaw ko din. Tubig lang gusto ko, tubig lang ako ng tubig, pero sinusuka ko din yun. Lagi ako pupunta ng CR, tapos halos iiyak na ako, umiyak-iyak na ako doon kasi nga sobrang sakit ng tiyan ko, tapos tumitigas siya. Maliit na yung sheet ng tiyan ko kasi puro na lang bata yung laman, wala na mga tubig, wala ng pagkain. Ganon. As in, ang hirap. Oh my gosh, ganun pala yung feeling. So, yun yung kind ng labor. Ganun pala yun yung pag-labor ko. Then, umabot yun siya ng, dumating yung tanghali. So, mga 10 a.m. So, inaano pa din ako, ay kasi may pinapaanak pa, ang daming customer that time, ang daming nakapila. Ang daming ka-birthday ni Baby Sofia that time. Ang daming nilang pinapaanak. Sunod-sunod, as in sunod-sunod nung morning ng April 19. April 19 na yun kasi Saturday na. Then mga 10 a.m. ata, may pinapaanak pa. Ay, mga 10 a.m. Parang kinabitan na ako ng dextrose. May kasama kami sa room, nauna pa yun sa akin ng anak. Kasi 5 cm na yun siya. Tapos binalik siya doon. After ko makabitan ng dextrose, tapos pinaanak muna nila yung babae na kasama ko doon sa room. Yun, tapos nauna pa yun sa akin ng anak. Mga 11, sinimula na siya, 12, nanganak na siya, nakalabas na siya, ganun. Doon na siya sa room namin. Tapos ako, tuloy-tuloy pa din talaga yung paghilab ng tiyan ko. Grabe. Pero hindi pa pumuputok yung panubigan ko. Tapos sobrang sakit lang yung pakiramdam na parang lalabas na siya, ganun. Pero hindi pa din, parang umupo ako sa CR, pero wala naman. Tapos mga nakalipas pa yung oras, siguro mga 12 na ng tanghali, papunta na ng 1 PM. May lumabas na dugo sa akin. Siyempre nakaano na ako noon, naka-diaper ako. Hala, may lumabas na blood. Oh my gosh. Yung masakit na yun, yung pagsakit ng puwerta ko, ganon. Parang sabi ko, nandito na siya sa puson ko, ganon, ang baba niya na talaga, ganon. May lumabas na sa akin na blood. Kaya pala grabing sakit kasi blood yung unang lumabas sa akin. Grabe. Tapos, sabi namin sa midwife, may lumalabas na po sa akin na blood. Ang sakit na po talaga, hindi ko na kaya. Ganun na talaga ako. Tapos after nga nila, kasi may pinaanak pa sila. After nga noon, sabi nila, dalahin na daw ako doon. Pasok na ako sa delivery room. Then, yun, nung pagkapasok ko dun sa delivery room, tapos inaiina ako ulit. So, nasa 8 cm na ako, nag-anoan pa ako doon, labor pa din, ganun, pinasquat pa ako dun sa loob kasi wala pa din si Doc kasi nag-request lang ng doktor sa ibang birthing home, ganun. Tapos, dumating na yung, na ako doon, pinasquat, ganun, tapos niready na din nila lahat, yung mga kailanganin, ganun pala yun, no? Grabe ang hirap. Pinapairi-iri na ako doon, kahit wala pa yung doktor, para daw si baby maglabas, ganun. Diba, siguro mga 30 minutes pa bago dumating yung doktor na magpaanak sa akin. Grabe lang sila ako practice doon mag-iri, kasi pag humihilab yung tiyan ko, kasi diba may interval siya, pag humihilab siya, di iiri ko ganun, sabi ng midwife, iiri ko lang daw, ganun, di iniiri ko lang din, tapos ang sakit talaga, grabe ang sakit sa balakang, hindi ko alam kung saan yung masakit na part, pero yung tiyan ko talaga, kasi tumitigas siya, ganun pala yun, no? Tumitigas talaga yung tiyan ko, grabe. Tapos sabi ko, Dok, parang lalabas. Pag umiiskot ako, feeling ko lalabas na siya, ganun. Di, pinapahiga naman ako doon. Dumating din yung doktor. Pagdating ng doktor, oh my gosh. Alam niyo ba, pagdating ng doktor, tinurukan na nila ako ng anesthesia, ganun. Kasi nga, sisimula na nga yung kay baby. Tapos, pagdating ng doktor, di ba nalagyan ako ng anesthesia, ganun. Kinakata niya na ako. Para hindi na ako mahirapan mag-iri kay baby. Hindi niya pa ako pinapapractice mag-iri. Nung pagdating niya, yung mga midwife lang talaga nagpa-practice sa akin doon mag-iri. Tapos yun, sabi nila, galingan ko daw mag-iri, ganun. Nung afternoon napunitan na ako, ganun, pinaan na ako. Sabi ko, Dok, parang labas na, ganun. Ganun talaga. Tapos yun, pagkasabi, sige lang, i-iri mo na. Sabi ko, Dok, parang napupupo ako, ganun pa ako doon. Tapos pero umiiyak na ako tuwing hihilab yung tiyan ko, tumitigas siya, umiiyak ako, ang sakit. Tapos yun, pag hindi naman, wala talagang sakit, ganun. Pag sabi niya, sige, pag humilab, iri mo lang, hanggang sa yung nanitok sa akin na i-go ko na daw yung, parang siguro 2 iri lang, tapos nalabas ko na si baby, grabe, narinig ko kagad yung iyak niya, tapos naiyak na rin ako, tapos nung pinatong na nila sa akin, nakita ko kagad, nakamulat kagad yung mata ni baby, grabe, nakakatuwa, tapos grabe yung pakiramdam na, parang nawala lahat yung sakit, ganun, tapos after nun, habang pinapatong nila si baby sa akin, syempre, diba, tinatahi na ako, wala ka maramdaman sa pagtahi, kasi may anesthesia yun, hindi ko naramdaman yung pagtahi sa akin, ganun, kasi nakatingin na ako kay baby, wala nang sakit yun, yung pagtahi, walang sakit, syempre, pag nawala ng anesthesia nun, masakit na yun, ganun. Tapos yun, after noon, nung nalabas ko na si baby, binhisan na nila, ganun. Tapos dinala na nila doon sa kabilang room, doon sa pag-istayhan ko.
Then, pagka maya ako naman yung So, pinabuhat ako, syempre, buti na lang, malakas ang manigbuhat ko, no, ganun. So, pinabuhat na ako punta doon sa room. Nandun na ako sa room, done na siya. Then, nakauwi kami kinabukasan pa. Syempre, 24 hours pa dapat kasi born screening pa si baby. Tapos, after niya ma-born screening, yun, magbabayad pa kami ng mga, syempre, ng mga bayarin doon, kung magkano lahat yung babayaran namin, ganon. At syempre, bago tayo dumating sa ganong part, syempre naman, naging handa din tayo, no, sa financial. Dapat talaga handa tayo doon sa pagpanganak natin. Ano yung pambabayad natin kung hindi tayo handa? Alam nga naman, mangungutang na naman. Syempre, nag-prepare tayo, nag-ipon tayo, no, kahit papano. At ayun, nabayaran din namin yung bill. So, yung binayaran namin doon, kasi meron naman akong PhilHealth. So, tapos, nabayaran lang namin doon is, umabot siya ng 14,000. Yeah, nasa 14,000 plus yung binayaran namin. Yeah, yun yung binayaran namin doon. Then, yun na, nakauwi na kami ng Sunday ng hapon, after all. Oh, yun lang, di ba ang saya? Ganun mga anak, mga mamshi. Alam nyo na, sa mga hindi pa dyan nanganganak, alam nyo na yung feeling, no? Sobrang sakit. Yung labor ko, umabot lang naman yun siya ng parang 9 hours. Ganon, 9 hours ata siya umabot kasi nag-start ako nung gabi pa lang, madaling araw. Hanggang kinabukasan, 2:00 pa ako ng anak. Ganon siya, tapos ang sakit kasi blood yung unang lumabas sa akin. O diba, ganon yung experience ko ng anak ko kay baby Sofia. Yeah, masakit, pero nawala na rin naman at ngayon magaling na ako. Syempre 2 months na ako 2 months na after ko pinanganak si baby Sofia, 2 months na ako sa ngayong June 19. So yun, so happy and so thankful kasi nga nilabas ko siya ng normal and yeah, napagandaan din naman namin yung financial na pambayad. Syempre, pero pag si isa ko, syempre, pero siguro kulang yung savings, ganon. Pero yeah, thank God pa din kasi super healthy ni baby and safe yung pag-deliver ko sa kanya. Yeah, that's all guys. Thank you for watching and sana give a like and follow. Thank you guys. Alam niyo na ha, sa mga first time mom dyan na hindi pa nanganganak, alam niyo na, ganun lang yon. Kailangan nyo maging malakas ang loob. Yun lang, bye guys!